Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Fredo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral ng sekundarya itong si Fredo. Madaling araw pa lang, kailangan nung gumising ng binata para hindi mahuli sa klase. Kailangan niyang lakarin ang mahigit 6 na kilometrong daan para lamang makarating sa paaralan. Nasa huling taon na ito ng pag-aaral sa sekundarya, kaya naman halos nasanay na din ang katawan niya sa paglakad sa malayo. Bukod pa rito, batak din ang katawan ni Fredo sa mabigat na trabaho. Kagaya ng paghakot ng mga pinutol na kahoy upang gawing uling. At sa tuwing anihan naman, nakikigapas ang binata at naghakot ng mga sako ng inaning palay. Araw-araw itong naglalakad papunta ng eskwelahan at pauwi. Ngunit ni minsan, hindi ito nagkaroon ng kakaibang karanasan, lalo na pagdating sa mga kababalaghan. Madalas ding kumalat sa kanilang lugar ang kwento tungkol sa aswang na nangaharang sa daanan. Ngunit ni minsan, hindi ito naranasan ng binata. Fredo, hindi ka ba natatakot sa tuwing pupunta ka ng eskwelahan at uuwi sa inyo? Bakit naman ako matatakot? Hindi naman totoo yung mga sinasabi nila eh. Kung totoo man yun, imposibleng sa araw-araw kong paglalakad, hindi ko masasalubong yung sinasabi nilang aswang. Hindi masyadong nagpapaniwala si Fredo sa mga aswang at engkanto. Palibhasa, hindi pa ito nakakakita ng aktwal na nilalang. Pero alam mo ba, Fredo, natinig ko doon sa amin na may matanda daw na pinatay ng aswang sa sarili niyang pamamahay. Akalain mo yun? Nasa loob na ng sarili niyang bahay. Gutom na talaga siguro yung aswang na yun. Sino? Si Tandang Tino? Alam mo, Delia, bagay lang din sa kanya yun. Siguro kabayaran din sa mga ginawa niya dati sa mga anak niya. Ang sabi ni tatay, aswang daw si Mang Tino. Kinain niya yung sariling anak at asawa niya. Nakita pa nga nila yung ulo ng bata sa kaldero eh. Hindi naman sa naniniwala ko ng buo. Pero si tatay kasi mismo yung nagkwento at sila yung unang nakapunta sa bahay ni Mang Tino. Alam mo, Delia, huwag ka masyado nagpapaniwala sa mga kwento. Malay mo naman, hindi si Mang Tino ang may gawa nun. Ang sabi kasi ni Tio Lito sa akin, nakita daw nilang nakadapa sa sala yung matanda. May hawak na itak. Kung aswang nga si Mang Tino, bakit niya kakailanganin ng itak? Natahimik na lamang si Delia. Alam nitong may punto ang sinasabi ng binata. Kinahapunan, nagsabay umuwi ang dalawa dahil magkasama ang mga ito sa proyekto nila sa paaralan. Doon na lang natin gawin yung proyekto sa bahay. Mas tahimik doon at maliwanag. Kaso lang medyo malayo sa inyo. Siguradong gagabihin ka sa pag-uwi. Ayos lang yun. Kesa naman doon sa amin. Wala nang ilaw. Napakagulo pa ng mga kapatid ko. At ikaw naman yung gagabihin sa pag-uwi. Mag-aalas 9 na nang matapos ang dalawa sa proyekto. Inaya pa ng dalaga si Fredong kumain. Ngunit tinanggihan ito ng binata. Dito ka na kumain, para naman may lakas ka sa paglalakad. Hindi na, Delia. Sa bahay na lang ako kakain. Sigurado namang tinirhan ako ng pagkain nila nanay at tatay eh. Baka lalo kong gabihin sa pag-uwi. Sige na,
Mauna na ako. Matapos ang pag-uusap, kagad nang tumuloy ang binata at hindi alintana ang dilim ng daan. Dahil sa isip-isip niya, kailangan niyang makauwi sa lalong madaling panahon. Hindi alam ng mga magulang kung ano ang ginawa sa paaralan at paniguradong nag-aalala din ang mga ito sa kanya. Nasa kalagitnaan na ng paglalakad si Fredo. Bukod sa madilim, napakasukal pa ng dinaraanan nito. Iyon ang pinakamalapit na daan papunta sa kanila. Habang naglalakad, nakadinig ng ingay ng kuliglig ang binata. Normal naman ito sa kanya dahil palagi siyang dumadaan sa lugar na yun. Ngunit laking pagtataka nito nang biglang tumahimik ang buong paligid. Nawala ang ingay na mga kulisap. Bahagyang umalinsangan ang hangin at nakaamoy ng malansa ang binata. Nagpatuloy pa din sa paglalakad si Fredo hanggang sa nakadinig ito ng mahinang pag-angil na tila isang taong hirap na hirap sa paghinga. Bahagyang nagdahan-dahan sa paglalakad, hindi na nito makita ang dinaraanan. Lalo pat palusong ito. Madulas din ang daan ng mga sandaling yun dahil kakatapos lamang ng ulan. Nang makarating sa bandang ibaba, nagulat si Fredo. Isang figura ng lalaki ang naaninag nitong nakaharang sa daan. Magandang gabi ho sa inyo. Makikiraan lang ho sana. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, umakto itong mauupo sa gitna ng daan. Bahagyang umatras si Fredo dahil unti-unti itong gumagapang papunta sa kinatatayuan. Umaangil ito habang nakalawit ang dila. Naaninag ni Fredo ang itsura nito dahil sa kaunting liwanag mula sa buwan. Nanlilisik ang mga mata ng lalaki na tila gutom na gutom. Nang walang ano-ano ay bigla itong tumalon papunta sa kanya. Napasigaw si Fredo, ngunit hindi na nagawa pang makatakbo dahil sa sobrang takot. Tanging pag-upo na lamang ang nagawa ng binata. Inantay na tumama sa kanya ang kalmot ng nilalang. Ngunit ilang segundo na ang nakakalipas. Wala pa ding dumadampi sa kanya. At nang mag-angat ito ng tingin, wala na ang nilalang. Nagulat ito nang makita ang isa pang nilalang sa kanyang likuran. Napagtanto ng binata na hindi siya ang pakay ng nilalang na nasa harap, kundi ang isa pang nakasunod sa kanya. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa tuluyang mapatay ang isa sa kanila. Halos bumaliktad ang sikmura nang makita nitong kainin ng isa ang kalaban nito. Dali-daling tumakbo si Fredo palabas ng kagubatan at nang marating nito ang gilid ng daan, nagsisisigaw ito papunta sa kanilang tahanan. Dali-dali naman itong sinalubong ng ama. Tinanong kung ano ba ang nangyari. O Fredo, bakit ngayon ka lang? At ano ang nangyari? Bakit nagsisigaw ka? Hindi makapagsalita ang binata dahil sa sobrang takot. Nanginginig ang buong katawan niya habang namumutla at pawis na pawis. Nakaupo lamang ito sa sulok habang nakatulala. Isang buong linggong ganon ang kalagayan ng binata. Hindi ito makausap ng maayos. Sa kalagitnaan ng pagtulog ay napapasigaw ito. At sa tuwing tatanungin ng ama, tanging pag-iyak lamang ang naitutugo ng binata. Sinubukan nila itong ipatingin sa mga espesyalista. Ayon sa mga ito, nagkaroon ng nakakatakot na karanasan ng binata, dahilan para patuloy itong magpabalik-balik sa kanyang alaala. Nagmistula na itong baliw, kaya naman nag-aalala ang mga magulang. Ginawa nila ang lahat ng paraan
para manumbalik lamang ito sa dati. Dinala nila si Fredo sa isang albularyo at sa pamamagitan ng isang ritual, nagawa nilang matukoy ang dahilan kung bakit nagkaganon ang binata. Sinabi din ng mga magulang ni Fredo sa albularyo ang resulta ng pagsusuri ng mga eksperto. Laking gulat ng mga ito nang sang-ayunan ito ng albularyong si Mang Jaime. Tama ang sinabi ng nilapitan yung doktor. Isang nakakatakot na karanasan ang naging dahilan kung bakit nawala sa tamang bait ang inyong anak. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil kaya kong pagalingin ang binatang ito. Wika ng matanda. Hinawakan nito ang magkabila ang sentido ni Fredo habang nag-uusal ng mga dasal. Matapos ang pag-uusal, idiniin nito ang kanyang hinlalaki sa noo ng binata. Ilang ulit na din itong ginawa hanggang sa tuluyang mawala ng malay si Fredo. Nakatulog ang binata at habang wala sa wisyo, nagpausok ng insenso at kamangyan si Mang Jaime. Ilang oras pa ang nakalipas. Muling nagising ang binata at nagulang si Mang Ernest nang bigla itong humingi ng tubig. Tay, nauuhaw po ko. Pwede po bang pahingi ng tubig? Dali-dali namang kumuha ng tubig ang babaeng katuwang ni Mang Jaime. Matapos uminom, hinayaan muna nilang mabawi ng binata ang paghinga. Kumusta ang pakiramdam mo, iho? Nakakapagod po, tay. Takbo lang ako ng takbo sa kalsada na parang walang katapusan. Sobrang dilim, hindi ko makita yung dinadaanan ko. Nagawa ko lang pong makabalik nung may madinig akong boses na matanda. Hindi nagsasalita si Mang Jaime. Pinakikiramdaman lamang nito ang kilos at pananalita ng binata. Boses na matanda. Ano bang sinasabi mo, iho? Tinatawag niya lang po ako pabalik, tay. Tapos nung malapit na yung boses, bigla ko nakita yung kamay niya. Kaya inabot ko. Pagdilat ng mga mata ko, nakaupo na ako rito. Ano po bang nangyari? Saka nasan tayo? Dito pa lamang nagsalita si Mang Jaime. Mabuti naman at nakinig ka sa aking pagtawag. Dahil doon, nagawa mong makabalik sa iyong wisyo. Siguro naman masasagot mo na ang tanong namin. Sabihin mo, iho, ano ba ang nakita mo nung araw bago ka mawala sa sariling katunuan? Napatingin si Fredo kay Mang Jaime. Napagtanto na ito ang matandang gumagabay sa kanya pabalik. Kayo nga po yung boses na yun. Maraming salamat po, Manong. Ang natatandaan ko lang naglalakad ako po nang may humarang sa daan na lalaki. Sumugod po siya papunta sa akin Pero nagkamali po ko. May isa pang nilalang na nasa likuran ko. At yun yung sinalakay niya. Naglaban silang dalawa hanggang sa isa sa kanila yung namatay. Kinain nung natitirang nilalang yung kauri niya. Sinasabi mo bang nakakita ka ng dalawang aswang na naglalaban at kinain ng isa sa kanila ang natalo? Ganun nga po. Matapos nun, hindi ko na alam kung ano yung nangyari. Ang nilalang na nakita mo, isang uri ng aswang na kumakain ng kauri nito. Ang tawag sa kanila, tagulimar. Dito sila kumukuha ng lakas. Hindi rin sila bantas sa mga tao dahil wala silang hilig sa dugo natin. Kung ganun, Manong, ipinagtanggol ako nung aswang sa isang aswang. Maaring tama ka. Maari ding nagkataon lang na napagitnaan ka ng dalawang naglalabang aswang. Mag-iingat ka pa din, iho, dahil hindi ako sigurado kung taguliman nga ang tumulong sa'yo. Heto, suotin mo.
Alam kong hindi yan tatalab sa mga taguliman, pero malalaman mo ang pagkakaiba ng taguliman sa pangkaraniwang aswang sa pamamagitan niya. Matapos ang pagbisita nila sa manggagamot, tuluyang nanumbalik sa wastong pag-iisip si Fredo. Muli itong nakabalik sa paaralan at nakapagtapos. Hindi na nasundan ang pangyayaring yun hanggang sa magtapos sa pag-aaral ng sekundarya si Fredo. Hindi na ito nag-aral ng kolehiyo. Bukod sa sobrang layo ng paaralan, hindi na kaya ng pamilya ng binata ang matrikula. Nagpasya na lamang itong tutukan ang kanilang palayan at ang paggawa ng suka mula sa puno ng irog. Naging maayos naman ang buhay ng binata. Inakala niyang hindi na mauulit pa ang nangyari. Mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Ngunit nang minsang mautusan ito ng ama na mamutol ng kahoy na gagawing uling, tila nagbalik sa kanya ang nakakatakot na karanasan. Ngunit sa pagkakataong yun, pinanglabanan ito ni Fredo. Hinarap ang matagal ng takot sa kanyang isipan. Fredo, mabutol ka ng mga kahoy na gagawing uling. Itambak mo lang sa gilid ng daan at ipapahakot ko sa mga kapatid mo. Masyado nang masukal ang gubat. Baka dumating ang araw na hindi na natin ito mapasok. Wika ng ama. Ako nang bahala doon, tay. Bukas maaga pa akong pupunta doon. Nahihirapan din akong pumasok papunta doon sa pinagkukunan ko ng tuba eh. Kinabukasan, maaga itong nagpunta sa gubat. Matapos makuha ang sinahod na tuba, sinimulan nito ang pagputol sa mga punong gagawing uling. Hindi na malaya ng binata ang oras. Hapon na nang matapos itong maghakot ng mga naputol na kahoy. Nagpasya si Fredo na umuwi. Nagsisimula ng magdilim. Hindi naman kalayuan ang gubat na yon sa kanilang tahanan. Ngunit napakahirap tuntunin ang daan, lalo pa kung hindi mo ito nakikita. Napakasukal ng bahaging yon ng gubat dahil wala nang nagkakaingin at namumutol na mga puno. Simula nang ipagkatiwala ito ng pamahalaan sa pamilya nila Fredo. Habang naglalakad palabas ng kagubatan, isang pamilyar na pakiramdam ang muling bumalik sa binata. Napahinto ito. Pinakiramdaman ng paligid. Hinawakan ni Fredo ang binigay na pangontra sa kanya, sabay bunot ng itak. Hindi nga nagtagal. Nakarinig ang binata ng huni ng naglilimlim na manok sa kanyang harapan. Alam ng binata ang ganitong uri ng taktika ng mga aswang dahil itinuro sa kanya ni Mang Jaime kung paano malalaman ang kinaroroonan nito sa pamamagitan ng tunog. Sa oras na makadinig ng huni ng naglilimlim na manok, lalo na kung alam niyong wala namang ganun sa lugar, isa itong palatandaan ng aswang na kung tawagin ay kuto-kuto. Kapag ang tunog ay nanggagaling sa harapan, ibig sabihin nasa likod ninyo ang nilalang na gumagawa ng ingay. Ngunit kapag nasa kanan naman, nasa kaliwa ang nilalang. Ngunit hindi basta pwedeng humarap sa kabilang direksyon. Dahil ito ang pinakahihintay ng mga aswang. Hindi sila sasalakay mula sa likod ng kanilang biktima. Dahil ang punteriya nila, ang lalamunan at hindi ito magagawang sakmalin mula sa likod. Kung may dalang itak, mas makakabuting paunahan ng wasiwas bago tuluyang lumingon. At sa oras na may tamaan, huwag magdadalawang isip na patayin ang nilalang na yun. Dahil walang duda, ito na ang aswang napapatay sa iyo kapag hindi mo naunahan. Hawak ni Fredo ang pangontra. Ramdam nito ang paggulo ng lana sa kanyang bulsa. Kaya naman walang pagdududa ang binata na aswang ang makakasagupa.
Biglang iwinasiwas ni Fredo ang itak papunta sa likuran. Alinsunod sa sinabi ni Mang Jaime. Hindi inaasahan ni Fredo, natatamaan ang nilalang. Bigla itong umatungal ng malakas at tumakbo papunta sa masukal na bahagi ng gubat. Akbang tatakbo na sana palayo si Fredo nang mapansin ito ang isa pang nilalang na nakatago naman sa likod ng puno, hindi kalayuan sa kinatatayuan. Dali-dali itong tumakbo papunta sa direksyon kung saan tumakbo ang kutokoto. Sa hindi malamang dahilan, sinundan ni Fredo ang dalawang nilalang. Alam ng binata na ang ikalawang aswang na nakita, isang taguliman. Dahil kahit nasa harap na niya ito, uminto sa pagkulo ang lanang nasa bulsa. Nagawang abutan ng taguliman ang isa pang nilalang. Sa kasamaang palad, mas malakas ito kesa sa kanya. Nagpambuno ang dalawa ngunit sa nakikita ni Fredo, hindi kakayanin ng taguliman ang kalaban. Hanggang sa tuluyan itong mapuruhan. Napahandusay na lamang ito sa lupa habang pilit na itinatayo ang sarili. Sa hindi malamang dahilan, tila may nag-utos sa binatang sugurin ang kutokoto gamit ang itak. Pinagtataga niya ito at umatungal ang nilalang na parang kinakatay na manok. Tinadtad ni Fredo ang katawan hanggang sa hindi na makakilos. Matapos umatras ito at hinayaang makalapit ang taguliman. Habang marahang naglalakad, nililingon ng nilalang si Fredo na tila nagpapasalamat. Matapos ay nilantakan ito ang putol-putol na katawan at nagkalat na lamang loob ng kutokoto. Tululungan mo ko noon. Ngayon, patas na tayo. Sabay lakad palayo. Nakauwi ng ligtas si Fredo sa kanilang tahanan at ng mga sumunod na araw, patuloy na niyang nararamdaman ang presensya ng taguliman. At kung minsan, nakikita pa ito ng binatang sumisilip mula sa likod ng malaking puno o hindi naman kaya sa mga sanga na parang binabantayan siya nito. Hinayaan lamang ni Fredo ang nilalang. Hindi naman ito nakakaperwisyo. Mas panatag din ang kalooban ng binatang maglakad sa gitna ng kagubatan. Dahil alam nito na may nagbabantay sa kanya. Minsan isang araw ay naisip nitong kausapin ang nilalang. Nakaupo ang binata sa harapan ng siga habang nagbabantay ng kanilang sinindihang tumpok ng kahoy para gawing uling. Napansin itong umaaligid ang nilalang. Nagkataong mag-isa lamang si Fredo na mga sandaling yun at bunga ng pagkabagot. Tinawag nito ang taguliman. Alam kong nandiyan ka lang sa paligid. Pasensya ka na dahil hindi ko alam yung pangalan mo. Pero maaari ka bang magpakita sa akin? Walang sumagot. Ngunit nararamdaman niya ang mahinang yapak ng paa sa paligid. Huwag ka nang mahiya at mas lalong wala kang dapat katakutan. Hindi naman kita sasaktan eh. Sa totoo lang, ako nga ang dapat matakot sa'yo. Maya-maya pa, nakarinig ito ng yapak na mga paang papunta sa kinauupuan. Ilang sandali pa ang nakalipas. Napatayo ang binata dahil isang nilalang ang nagpakita sa kanyang harapan. Sa wakas, nagpakita ka din. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na masama. Nais ko lang makita yung totoong anyo ng nilalang na sunod ng sunod sa akin. At gusto ko ding malaman kung bakit mo ginagawa yon. Hindi na umasa si Fredong magsasalita ang nilalang. Ngunit laking gulat nito dahil biglang nagsalita ang taguliman. Hindi kami likas na masama. Wala kaming pagnanasa sa laman ng tao. Kaya hindi kami banta para sa inyo. Isa pa,
Ikaw ang kauna-unahang taong nagligtas ng buhay ng isang kagaya ko. At kaya kita sinusundan sa kadahilan ng gusto kong malaman kung ano ang dahilan at bakit mo ginawa yun. Tumawa ng malakas ang binata at muling naupo. Yun lang pala eh. Bakit hindi mo ko nilapitan nung una pa lang? Yun ay dahil sa takot na baka maulit sa'yo ang nangyari noon. Nagulat si Fredo dahil alam nito ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Kung ganon, ikaw din yung nilalang na tumulong sa akin noon, no? Tama ba? Oo. Ako nga ang nilalang na yun. At nasaksihan ko kung paano kang nagdusa dahil sa nangyari. Pasensya ka na at hindi ko sinasadya. Wala ka namang dapat ipag-alala eh. Hindi mo kasalanang mahina ang isipan ko ng mga panahong yun. Di ko kasi kinaya yung tanawing yun eh. Kaya nagkandalo ko na. Nang mga oras na ito, nagpatuloy lamang ang pag-uusap ng dalawa. Nalaman ng binatang tahanan ng mga taguliman ang kagubatang kinaroroonan niya. Simula ng gabing yun, palagi nang nagpupunta sa gubat si Fredo para makipag-usap sa nilalang hanggang sa nakuha niya ang tiwala nito. Ilang buwan na din tayo nag-uusap at nagkikita sa gubat na ito. Masasabi kong mapagkakatiwalaan ka naman. Gusto ko sanang ipakilala sa iyo ang aking anyong tao. Kaso lang, natatakot akong baka lumayo ka, kaibigan. Di nga ako natakot sa nakikita ko ngayon eh. At hindi kita huhusgan sa anyo mong tao. Kaya sige lang, magpakatotoo ka. Antayin natin ang pagsikat ng araw. Saka ko ipapakita sa iyo ang totoo kong anyo. Hindi na malaya ni Fredong nakaidlip pala ito dahil sa pag-aantay. Biglang napabalikwas ang binata dahil nang magmulat ang mga mata, nagliliwanag na ang kalangitan. Hinanap ng binata ang nilalang, ngunit hindi niya ito makita. Sa isip-isip ni Fredo, maaring nagtampo ito at umalis dahil nakatulog habang nag-aantay. Aalis na rin sana si Fredo nang makadinig ng pamilyar na boses. "Oh Fredo, saan ka pupunta?" Dahan-dahang napalingon ng binata. Kinusot pa ang mga mata. Hindi ito makapaniwalang si Delia ang nakatayo sa harapan ng mga oras na yun. "Oh, Delia, anong ginagawa mo rito? Ang aga-aga, nasa gubat ka? Saka, ang layo ng bahay mo mula rito ah." Napangiti na lamang si Delia. Lumapit sa binata. Inaya nitong maupo si Fredo sa natumbang puno. "Naaalala mo ba yung nilalang nakausap mo kagabi?" "Teka, paano mong nalaman na may kausap ako kagabi? Siguro, nandito ka din oh. Ano bang nangyari? Naligaw ka ba?" "Hindi ako naliligaw, Fredo. Ako din yung nilalang nakausap mo kagabi." Tumayo ang balahibo ni Fredo sa buong katawan nang madinig ang sinabi ng dalaga. Para itong nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi makapaniwala ang binata na ang nilalang na panay ang sunod sa kanya at naging kaibigan. Walang iba kundi ang kaklaseng si Delia. "Nako, yan ka na naman sa mga kalokohan mo, Delia ha. Tigilan mo nga ako. Hindi ka pa din talaga nagbabago ano. Ang lakas pa din ng tama mo. Hindi nga, sabihin mo sa akin yung totoo. Bakit ka ba nandito?" "Totoo nga yung sinasabi ko, Fredo. Nandito ako dahil yung nilalang nakausap mo at ako ay iisa. Yan ang totoo, Fredo. Alam kong hindi ka maniniwala pero heto,
Tignan mo ang braso ko. Inangat nito ang manggas ng damit. Nanlaki ang mga mata ni Fredo. Naalala nitong may parehong sugat ang nilalang na nakuha nang iligtas ito ng binata. Paanong nangyari yun? Saka bakit ngayon mo lang sinabi? Yun ay dahil sa nangyari nung unang beses ko nagpakita sa'yo. Ayon sa dalaga, sinundan niya si Fredo ng gabing umuwi ito upang masiguradong ligtas na makarating sa tahanan. Sa kasamaang palad, isang aswang ang nagtangkang biktimahin si Fredo, kaya napilitan ang dalagang makipagtuos doon. Napatitig na lamang sa malayo ang binata. Hindi pa din ito makapaniwala sa mga nadidinig. Teka lang, Delia. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Pasensya na ha. Pero hindi pa din talaga ako makapaniwala na yung taguliman at ikaw ay iisa. Sa mismong harapan ng binata, nagbago ito ng anyo at muling bumalik sa pagiging tao. Nanlaki ang mga mata ni Fredo at imbes na matakot, namangha pa ito sa ginawa ni Delia. Ang lupit nun ah. Ngayon, naniniwala na ako. Pero teka Delia, paano mo nga palang nasabi na tirahan mo ang gubat na ito? Dating nakatira ang pamilya namin sa lugar na ito. Tara, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Alam kong hindi ka pa nakakarating sa bahaging yon ng kagubatan dahil napakasukal na ng lugar na yon. Hinila nito ang kamay ni Fredo. Naglakad ang mga ito papasok sa pinakasentro ng gubat. Wala nang taong nagpupunta sa lugar na yon dahil bukod sa napakasukal, pinamamahayan din ito ng mga limatik o lintang naninirahan sa mamasamasang kagubatan. Matapos ang ilang minutong paglalakad, dito, sa lugar na to nakatayo ang dating pamayanan naming mga taguliman. Simula pa noong unang panahon, naging kanlungan namin ang kagubatang ito at pinangangalagaan namin ang kalikasang pinagkukunan namin ng makakain. Sumagi sa isipan ni Fredo ang nangyari sa nakaraan. Naalala ko lang, Delia. Pasensya ka na ha? Pero hindi pa din ako makapaniwalang ikaw yung kaibigan kong taguliman. Di ko kasi maisip na magagawa mong kumain ng isang aswang eh. Kung titignan ang anyong tao ni Delia, hindi mo masasabi na isa itong aswang. Balingkinitan ang katawan, napakakinis ng balat, mahaba ang buhok at medyo payat. Taliwas ito sa anyo ng nilalang na nakatago sa loob ng pagkatao. Bahagi ng aming kakayanan ang itago sa karamihan ng totoo naming anyo. Kaming mga taguliman, may dalawang muka, isang ginagamit sa pakikipaglaban at pangangaso at ang isa naman pakikipagsalamuha sa mga tao. Pero hindi ibig sabihin magkaiba ang ugali ng dalawa naming personalidad. Kung ano ako bilang tao, ganon din bilang taguliman. Nag-ikot ang dalawa sa paligid. Unti-unting lumiliwanag sa isipan ni Fredo ang anyo ng dating pamayanan. May ilan pang estrukturang nakatayo na mula sa mga dating bahay. Meron ding lumang balon sa pinakagitna ng munting nayon. Kamangha-mangha, ni minsan hindi pa ako nakarating sa lugar na ito. Pero bakit mo ko dinala dito, Delia? Para lubusan mong maunawaan ang dahilan kung bakit kami nagpasyang umalis sa lugar na ito at mamuhay kasama niyong mga tao. Hinawi ni Delia ang makapal na kugon. Tumambad sa binata ang sira-sirang kagamitan ng mga mangangaso, mga patibong na gawa sa bakal at ilang sandatang nakakapatay na mga ligaw na hayop. Hindi ba mga kagamitan to sa panghuli ng hayop
Anong ginagawa ng mga yan dito? Ang mga gamit na yan, nasamsam namin sa paligid ng nayon. Nakarating na sa gawing ito ang mga mangangaso. Dahil doon, nangamba ang aming pinuno na baka masira ang matagal nang iniingatan naming kapayapaan. Ilan na din sa aming mga kalahi ang napahamak dahil hindi kami nauunawaan ng mga tao. Hinusgahan nila kami dahil sa panlabas naming mga anyo. Pero hindi nila alam na pinoprotektahan lang namin sila laban sa banta ng panganib sa lugar na ito. Wika ni Delia habang naglalakad papunta sa gilid ng bangin. Dumungaw si Fredo at nakita ang isa pang aktibong pamayanan. May nakatira pa din pala sa lugar na ito, no? Oo, at sila ang mga kalahi ng aswang na kalaban ng aming angkan. Sila ang nambibiktima ng mga taong naliligaw sa kagubatan. Kagaya na lang ng naganap sa'yo ilang taon na nakakaraan. Nakalimutan nila na teritoryo namin ang bahaging ito hanggang sa kung saan kayo nagpupunta para mangahoy at maguling. Naupo ang dalawa sa gilid ng lumang balon. Doon ipinagpatuloy ang pag-uusap. Ayon sa dalaga, kaya sila umalis sa lugar ay para makaiwas sa maaaring maging gulo sa pagitan ng mga tao. Hindi alam ng karamihan ang pagkakaiba nila sa normal na mga aswang. Kaya naman madalas, naiisip nating pare-pareho lamang sila. Matapos ang pag-uusap, inihatid na ni Delia palabas ng gubat ang binata. Sumabay na din ito para makauwi sa kanyang tahanan sa kabilang baryo. Sa kalagitnaan ng paglalakad, may nakasalubong ang mga ito na isang lalaki. May pasan-pasan itong sako. Tila hirap na hirap at nag-alok ng tulong si Fredo. Ngunit tumanggi ito. Lumapit ang binata para kausapin ang lalaki. Ngunit napaatras din ito nang maamoy ang napakalansang samyo mula sa dala nitong sako. Hindi namang kumikilos si Delia. Nakatingin lamang sa naturang lalaki. Pinakikiramdaman ang kilos nito. Hindi na. Ayos na ako. Magaan lang naman itong dala ko eh. Kaso lang, medyo paho ng daan. Pero wag kang mag-alala, Utoy. Kaya ko naman ito. O sige, pero ano po ba yung laman ng sakong yan? Ito ba? Karne ng kinatay na kalabaw. Namatay kasi yung alaga ko sa paanan ng burol eh. Kaya doon na lang din naming kinatay. Matapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Nang makalayo na ito, saka pa lamang nagsalita si Delia. Nagsisinungaling ang taong yon. Hindi karne ng kalabaw ang laman ng sako, kundi patay na katawan ng tao. Yun din ang hinala ko, Delia. Pero hayaan mo na lang. Hindi naman niya tayo ginalaw. Ngunit nagulat ito nang biglang sumigaw ang dalaga. Hoy ikaw, tumigil ka. Kilala kita. Sino naman yung biktima mo? Talaga namang hindi na kayo natuto. Humintos sa paglalakad ang lalaki. Nilapag ang dala nitong sako. Paglingon nito sa kanila, laking gulat ni Fredo dahil nanlilisik na ang mga mata. Tumutulo ang laway. Pwede bang wag ka nang makialam, Taguliman? Nagugutom na ang pamilya ko. Kaya wag mo na akong harangan. Kung ayaw mong patigaw, gawin kong konsumo ng pamilya ko. Naglakad palapit dito si Delia. Napaatras naman ito. Huwag mo akong tatakutin sa sarili kong teritoryo. Nakalimutan mo yatang wala kang kapangyarihan sa umaga. Napaatras ang lalaki. Muling binitbit ang sako. Masyadong nakikialam eh. Hindi mo naiintindihan ang pinasok mong gulo. Taguliman, pagbabayaran mo ang araw na ito.
Banta ng lalaki sabay takbo palayo. At saan naman pupunta yon? Babalik siya doon sa maliit na baryong nakita natin. Tara na, umalis na tayo rito. Dahil siguradong babalik ang lalaking yun kasama ang mga kalahi niya. Teka, ano naman gagawin mo? Sasabihan ko si tatay tungkol dito. Siguradong magagalit yun sa oras na malaman niyang nambibiktima ng mga tao yung aswang gubat. Matapos ay nagmadali na itong umalis. Naiwan si Fredo. Medyo malapit na din naman sa kanilang tahanan ang binata. Kaya tumuloy na lamang ito sa pag-uwi. Ngunit hindi pa din mawala sa isipan ni Fredo ang nangyaring komprontasyon. Alam nitong mapanganib ang susuungin ng kaibigan. Kaya naman, matapos maligo ay pumunta ito sa tahanan ng dalaga. Saktong pagkarating doon, nag-uusap-usap ang pamilya ni Delia tungkol sa nangyari. Nahinto lamang ito nang makita ng dalaga si Fredo na nakatayo sa labas ng tahanan. Oh Fredo, bakit ka nandito? Alam kong malaking panganib yung kakaharapin mo, Delia. Kaya nandito ako para kahit papano makatulong. Delia, sino yung bisita mo? Bakit hindi mo patuloyin? O Fredo, ikaw pala yan. Matagal ka ding hindi nakapunta dito Wika ng ama ni Delia. Pinapasok ito ng dalaga at pinaupo sa sala. Pasensya na po kayo kung naputol ko yung pag-uusap nyo. Huwag po kayo mag-alala, Mang Intoy. Alam ko na po ang totoo. Sinabi na sa akin ni Delia ang lahat tungkol sa totoo niyong pagkatao. At nandun po ako kanina nang kumprontahin niya yung lalaking aswang. Garo ba? Sa wakas, nagkaroon din ng lakas ng loob ang anak ko na ipagtapat sa nag-iisa niyang kaibigan ng totoo. Masaya ko dahil hindi ka lumayo nang malaman mo ang pagkatao ng anak ko, Fredo. Hindi naman po kasi nababase sa panlabas na anyo ang pagpili ng kaibigan, Manong. Ang mahalaga, malinis ang hangarin, tapat at nagpapakatotoo sa iyo ang isang tao. Yun po yung nakita kong katangian ni Delia. Ako lang po talaga tong hindi makapaniwala. Kahit ako na ama ni Delia, hindi rin maniniwalang aswang ang anak ko. Tay, may pinag-uusapan tayong mahalaga. Pakiusap, ituon niyo muna yung pansin niyo. Mamaya na kayong maghuntahan. Ay oo nga pala. Pasensya na anak. Wala na tayong magagawa. Mas mabuti nang nalaman mo ang nangyayari, Delia. Ngayon ipapaalam ko ito sa iba pa nating kalahi. Nang sa ganon, magawa ng solusyon. Sige na, maiiwan ko muna kayo at pupunta ako kay Tio Pilumo. Alam ko na, may isa pa akong taong pwedeng malapitan, Delia. At siguradong malaki din yung maitutulong niya. At sino naman yung taong yun, Fredo? Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? Oo naman. Siya yung gumamot sa akin. Sigurado akong malaki yung maitutulong niya. Huwag kang mag-alala dahil mapagkakatiwalaan ko yung taong yun. Akmang aalis na sana ang binata nang bigla itong hawakan ni Delia sa braso. Bakit mo ba ginagawa ito, Fredo? Dahil kaibigan kita at ayokong malagay ka sa alanganing sitwasyon. Dali-dali na itong naglakad. Pinuntahan ng tahanan ni Mang Jaime upang humingi ng tulong. Ipinaliwanag din ng binata ang pangyayari at tila ginanahan ang matanda sa mga nalaman niya. Mahabang panahon na din akong hindi nakakaengkwentro ng aswang. Sige, sabihin mo sa akin kung paano kong makakatulong. Kailangan ko lang po ng ilang payo kung paanong mabilis na mapapatay ang mga aswang gubat. O sige, bibigyan kita ng ilang payo. Pero sa isang kondisyon, gusto ko sanang sumama sa laban. Kung yan po ang gusto niyo, Manong, wala pong problema sa akin.
Makinig kang mabuti dahil mahalaga ang mga sasabihin ko. Ang mga aswang gubat hindi lumalaban ng sarilinan. Sama-sama sila kung sumugod, kaya kailangang maging alisto ka sa lahat ng panahon. Kapag kaharap mo ang mga kagaya nila, hindi mo rin alam kung saan sila nanggagaling sa tuwing umaatake. Taliwas ang kakayanan nila sa mga kuto-kuto. Dagdag pa ng matanda, tuso din ang mga aswang gubat. Hindi ito nagiiwan ng bakas kahit saan. Ngunit may paraan para matukoy ang kanilang kinaroroonan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsaboy ng abo sa paligid. Matapos makuha ang pagpayag na matanda, isinama niya ito sa tahanan ni Delia. Saktong naroon na ang ama nito. Nagulat si Mang Intoy nang makita si Mang Jaime. Jaime, ikaw ba yan? Oo, ako nga ito, Intoy. Kumusta? Si Mang Jaime pala ang tinutukoy mo. Matalik na magkaibigan sila ni tatay. Akala ko naman kung sinong isasama mo eh. Di ko naman alam eh. Pero ayos na din yun. Kahit pa paano, magkakilala pala silang dalawa. At mapagkakatiwalaan din natin sa mga sikreto nyo. Mamayang gabi, babalik tayo sa lugar kung saan natin nakita yung lalaki. Dahil paniguradong doon sila magtitipon-tipon. Ikaw ang una nilang hahanapin para matunto ng kinaroroonan namin. Ganon silang kumilos, Fredo. Alam ko na yon, Delia. Ipinaliwanag na ni Mang Jaime sa akin ang lahat. Nakahanda na din kami sa posibleng mangyari. Magaling kung ganon. Naroon na sa lugar ang ilan sa mga kalahi namin. Nagmamatsyag habang nag-aantay ng oras. Bakit hindi ka muna magpahinga, Fredo? Hindi na, Delia. Hindi rin naman ako pagod eh. Isa pa, lalo kong ginanahan dahil kasama ko sa pakikipaglaban ng kaibigan ko. Jesus, nang bola pa. Tara na nga, magmerienda muna tayo. Aba, tignan mo tong dalawang matanda. Nakuha pang mag-inuman. Saka saan galing yung alak nila? Hindi ko naman nakitang lumabas si tatay eh. Dala ni Mang Jaime ang bote ng alak na yan. Itinatago pa nga niya sa akin kanina. Pero nakita ko na yon. Inantay lang ng mga itong sumapit ang paglubog ng araw bago lumusob. Pagkarating sa lugar, hindi nga nagkamali ang sinabi ng dalaga dahil nakaabang na doon ang mga aswang gubat. Kayo pala ang sinasabi sa akin ni Miloy. Ang lakas naman ng loob mong harangin sa daan ang isa sa mga kalahi ko. Abner, kayo ang lumabag sa batas. Pumatay at kumain ng tao ang isa sa mga kalahi mo. Kayo mismo ang gumawa ng kasunduang ito para mahinto ang gulo sa pagitan natin. Oo, pero wala kaming pagpipilian. Dahil unti-unti nang nauubos ang buhay sa gubat, kagagawa ng mga taong walang habas na nangangaso at sinisira ang kapaligiran. Sa tingin mo, hahayaan na lang namin na magutom ang aming pamilya? Saka hindi ba yun naman ang silbi ng mga tao sa ating mga aswang? Pagkain lamang sila, Mang Intoy. Kaya nga nagtataka ko kung bakit kayo nakikianib sa kanila. Sa kadahilan ng hindi pagkain ang tingin namin sa kanila, kundi mga nilalang ng amang may likha na isinunod niya sa kanyang imahe. Babalaan kita, Abner. Sa una at huling pagkakataon, itigil niyo ang pagpatay sa mga tao. At anong magagawa nyo? Masyadong mapagmalaki ang lahi mo, Mang Intoy. Kayong wala naman kayong laban kung ikukumpara sa amin. Oo, tama ka, aswang. Wala kang laban sa inyo ang mga tagulima. Pero sa palagay ko, sasapat na ang kakayanan ko para talunin kayong lahat. Nanlaki ang mga mata ni Abner nang makita nito si Mang Jaime. Saka pa lamang napagtanto ni Fredo
na malaki ang takot ng mga aswang gubat sa matandang manggagamot. Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha nito, lalo pa nang ilabas ni Mang Jaime ang latigong gawa sa buntot pagi. "Huwag kang makialam dito, Mang Jaime. Walang atraso sa iyo, mga kalahi ko. Away namin ito ni Mang Intoy at ng kanyang angkan." At sa tingin mo, hayaan kong galawin mo ang kaibigan ko. Hindi naman na yata tamang manood lang ako. "Pwes, kung yan ang hanap mo, mga kasama, magsipagsugod kayo." Pagkabigay ng hudyat, naglabasan ang mga nakatagong aswang gubat. Lingid sa kalaman ng mga ito na may nakaambang patibong para sa kanila ang matandang manggagamot. Nagsaboy ito ng pinaghalong abo ng buto ng babaeng usa at asupre, dahilan para mag-iba ang amoy ng kapaligiran. At nang humupa na ang alikabok, inihampas na matanda ang kanyang latigos sa malaking bato. Kumislap ito na naging sanhi naman ng pagkasunog ng lupa kung saan tumama ang pinulbos na asupre. Natupok ang katawan ng mga aswang gubat, kaya nagpasya ang mga itong umalis sa lugar. Hindi makapaniwala si Abner sa ipinakitang kakayanan ni Mang Jaime. Sa kabila ng katandaan, napakahusay pa din ng matanda sa pakikipaglaban. Wala kong balak na patayin ng sino man sa inyo. Kagaya ng mga tao. May karapatan kayong mamuhay. Ngunit pakatatandaan niyo ang limitasyon at hangganan kung saan kayo nabibilang. Hinabol naman ng mga kasamahan ni Delia ang nagsipagtakbuhang aswang. Hindi na ito nagawang pigilan ni Mang Intoy dahil matagal na ding hindi nakakakain ng aswang ang mga ito. Ikaw ang nagdala ng kapamakan sa mga kalahi mo, Abner. Kung nanahimik na lang sana kayo, wala sanang mangyayaring ganito. "Pakiusap, pigilin niyo ang mga kalahi mo, Mang Intoy. Pangako, hindi na kami lalampas sa aming hangganan. Hindi na din kami papatay ng tao. Hayaan niyo lang kaming mamuhay." Huli na ang lahat, Abner. Mas makakabuti kung lilisanin ninyo ang lugar na ito. Sa gayong paraan, makakapamuhay tayo pare-pareho na mapayapa. Umalis na sa lugar si Mang Intoy. Naiwan sina Delia at Fredo. "Delia, ano bang balak mo sa isang yan?" "Wala na din namang silbi ang buhay niya. Mas mabuti pa sigurong isama na din natin sa mga kalahi niyang namatay." Sabay sunggab kay Abner. Kinagat nito sa leeg ang lalaki. Sabay hila. Napatalikod na lamang si Mang Jaime at Fredo. Ilang saglit lang ay natapos ng kainin ng dalaga ang lamang loob nito. Matapos ang kaganapang yun, bumalik sina Delia at Fredo sa maliit na pamayanan ng mga aswang gubat. Inabandona na ng mga ito ang nayon. Tuluyan nang umalis sa lugar. Samantalang sina Delia naman at ang kanyang ama nanatili sa pamayanan ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, umalis si Fredo sa bayan para magtrabaho sa ibang bansa. Hindi na ito muling nakabalik pa dahil bumuo na ito ng pamilya sa bansang pinuntahan. Wala na din siyang naging balita sa kaibigan. Ngunit gayunpaman, hindi nawawala sa isipan nito ang alaala ni Delia at nang angka nitong aswang na kumukuha ng lakas sa kapwa aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.